Magandang araw, mga kababayan. Ako si Teddy Molina. Welcome back to Buhay Pinoy sa Amerika at Rodeo TV channel. Pag-usapan natin ngayon ang mainit na namang topiko sa Pilipinas and around the world tungkol sa pag-aresto kay dating presidente natin sa Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. At ang kanyang pagka-detine ngayon sa The Hague, Netherlands, under the custody of International Criminal Court na siyang nagpa-aresto sa kanya for alleged crimes against humanity. Kasama natin na naman ang aking co-anchor sa programang ito. Walang iba kundi si Dan Nino na nasa Los Angeles. Ako naman ay nandito sa San Francisco. Sa mga bagong viewers namin, si Dan ay chairman ng Philippine Global Media Group at isang magaling at aktibong journalist at columnist writing for many newspapers here in California. He is also a practicing and duly licensed U.S. tax professional. Mga kababayan, sa Pilipinas, sa Amerika at ibang panig ng mundo, nasa world news na naman tayo sa CNN, Washington Post, BBC, British Broadcasting Corporation, New York Times, at you name it, you have it. Ano ang take mo dito, Dan? Okay. Bago ang lahat, Teddy, ako'y bumabati sa ating mga tagapagtangkilik sa buong mundo. Alam nyo itong pagka-aresto ni dating Presidente Duterte ay medyo na-shock ako ng konti kasi bigla na lang maraming commotion sa media outlets. Pero ang pinagtataka ko, bakit yung ating mga ibang supporters ni President Rodrigo Roa Duterte, sinasabi nilang it is illegal daw, it is it was not properly served, at wala daw yung warrant of arrest. Pero ang sagot ko naman bilang commentator, Ted, ay bakit ba nung about 30,000 victims who were killed during his brutal drag on wars, meron bang due process of law? Meron bang mga sa kanila ay merong paglilitis sa kanila? Yung mga hatchet men ng Rodrigo Duterte administration at saka yung architect at saka implementor na ngayon ay Senator Bato, paano ba? Nagkaroon ba ng justice sa hukom o sa korte na they were arrested and then binigyan ng due process? Nilitis ba sila? Ay ang nangyari doon noon, Teddy, pagka may nagsumbong o suspicion ka, suspect ka, pupunta lang sa bahay mo, lalo sa mga mahihirap na lugar, na yung pintuan ay sisipain, at kung kunwari may nanglaban, babariling ka at sasabihin nila na
ng laban yung biktima at wala na. Wala nang paglilitis. So, yung bang sinasabi nilang without due process, bakit noon? Meron bang due process? Yun ang tanong ko, Teddy. Exactly. Kaya ngayon, yun nga ang aking napansin din na parehas tayo at ah, wala ngang due process nung yung war on drugs. There was no due process. I think it was the policy na ah, kill, kill, kill. Basta ang tingin ng pulis ay gumagamit ng droga. Ang nakakatakot dyan ay kung inosente ang nabiktima. At balita ko, maraming inosente. Ang sabi naman ni ah, General Bato de la Rosa, who is now Senator, ay collateral damage. Yeah. Yun ang nakakatakot. Kung ang kamag-anak mo ang na collateral damage, buhay yan. Hindi mo na may babalik yan. Di ba? Yun na nga. Kaya alam mo, itong parang uh, nakakarma na ngayon ang mga Duterte sa kanilang ginawa noon. Kala nila they are the kings and the queens and they are untouchables, Ted. But Yeah. alam mo, may araw din. Ngayon ang araw nila ngayon na uh, hindi na hindi natutulog ang Diyos. Yeah. I'm sorry to say that na at syempre uh, yung hindi naman yung order ng ICC kundi Interpol because of the uh, request by fellow Interpol countries. Kailan nilang aksyonan, Teddy? Dahil kung hindi nila aksyonan, kung hindi aksyonan ng Interpol through the Philippine National Police, eh, lahat ng mga criminals na pag-alagala sa iba't ibang daigdig or iba't ibang nasyon like si Teves, hindi nila tayo tutulungan ng Interpol sa iba't ibang panig ng daigdig kung hindi tayo makikipag-cooperate. Kaya nararapat lang Yeah, na exactly. kaya Mhm. nararapat lang na we have to cooperate because we are a member of the community of nations, especially democratic countries, to abide by the mandates of the international police, Interpol. Because we are, Related to that, pare, uh, ah, yan ang issue ngayon ni Senator De La Rosa kay President Marcos. Dahil pinangako daw sa kanya ni President Marcos na hindi siya makikipagtulungan sa ICC tungkol dito sa ah, kasong inaharap nila ni President Duterte, ex-President Duterte, at iba-iba pang mga kasama nilang naisama sa kaso. I think former PNP Chief General Albayalde is also included sa yes, kaso. At ang nangako daw si Presidente Marcos kay Bato, Senator De La Rosa, na walang mangyayari sa kaso kasi sabi niya, hindi naman tayo miyembro sa ICC, so ah, walang dahilan para makipagtulungan ako sa kanila. Actually, sa merong press briefing sa Malacanang kanina, before we go on air, na na-monitor ko, with Attorney Claire Castro, the PCO Undersecretary. Merong nagtanong na reporter, tinanong niya kung anong reaction ng palasyo tungkol sa ah, sinabi ni
Senator De La Rosa sa mga reporters doon sa Manila na he feels betrayed by President Marcos. Kasi nangako daw sa kanya na hindi siya makikipagtulungan sa ICC on the ground that ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC. Now, sinagot ni Yusek Castro. Ganito ang sinagot niya. Sabi niya, sinabi daw ni President Marcos na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC kasi hindi na nga tayong member ang Pilipinas ng ICC. Pero, sabi ni uh, Undersecretary Castro, hindi naman daw sinabi ni Presidente Marcos na hindi sila hindi siya makipagtulungan sa Interpol. So, where is the betrayal there? Iyan ang parang ibig sabihin ni Jose Castro. Hindi naman siya talaga nakipagtulungan sa ICC. Nakipagtulungan lang si Sa BBM Interpol. sa Interpol dahil miyembro tayo ng Interpol. Ano Correct. masabi diyan? Pero pero on the contrary, Ted, before the Philippines withdrew its membership with the ICC, presidente pa noon si Rodrigo Duterte in 2019. Yes, siya ang nag-withdraw. Nag-withdraw. So that means before he withdrew, we were still member of the International Criminal Court. Exactly. Saka lang siya nag-withdraw nung paano siya na na, na nung ang ibig sabihin nung malalaman na lang yan na the law was already catching up on him. Yes. For personal reason. I know. Kasi alam niyang mayroon siyang kasalanan sa Pilipinas sa mga victims. Biro mo, kala ko 6,000 plus lang ang victims. Yung pala, 30,000. Yes. So, nung medyo nakahalata na siya na the law was catching up on him, saka lang siya nag-withdraw. So that means gusto niyang makalusot pero hindi siya nakalusot ngayon because the remember Ted na dalawa ang dating kasama ni Duterte na miyembro ng Davao Death Squad. Yeah. Si Mato Bato at saka si Las Cañas. Yes. So before na nag-assume si Duterte after President Ninoy Aquino, President Aquino was instrumental in the was instrumental for for Las Cañas to fly to Amsterdam to the ICC. Yeah. Kasi hindi na niya maako. So doon kaya winidraw ni Duterte ang Pilipinas from the ICC. But doon hindi na rin makatiis ang ICC because this a crime against humanity. War on drugs. Kaya malakas ang ebidensya dahil mismong kasama ni Duterte yung dalawang yon. Si Mato Bato sa Las Cañas at they are the major witnesses. Yeah, exactly. Yung dalawa. Yung dalawa. Kaya talagang mapipilitan ng ICC na ipurso itong crime against humanity, Ted. It looks like yung dalawang yun, pare, maraming nalalaman. Nandun na sila ngayon. Silang ginawa nila. witnesses. Starting from 2011, doon sa Davao pa, when ex-President Duterte was still the mayor. At remember na ang coverage pala
ng investigasyon ng ICC dito sa alleged against ex-President Duterte at mga kasama niya ay mula 2011 hanggang 2019. Wow. At that time ay member pa ang Pilipinas Correct. sa ICC. Mm. So, iyan ang coverage ng kanilang investigation of which Mr. Duterte was investigated and he will now soon be put on trial dahil nandun na siya sa Netherlands at ayon sa huling balita ay uh, nandun na siya sa detention cell, if I'm not mistaken, sa ng ICC. Pero maganda daw yung lahat ng mga reporters na nag-describe ay maganda daw yung detention cell ng mga detainees doon dahil merong isang reporter na nagsabi parang isang unit ng condominium Yeah. Yeah. itsura. Yeah. Ang, Meron kang doon. with all the Kitchen. amenities. With all the amenities, ha? Yeah. Well, with all the amenities. With your respect to a person who was a former president of a sovereign nation. Yes. At saka, on the other hand, Ted, nung na-detain si former Senator Laila de Lima and also former Secretary of Justice, nagkaroon ba ng puso? Nagkaroon ba ng uh, uh, pagmamalasakit or binigyan ba ni Duterte ng equal treatment si Senator De Lima, Teddy, na 7 years? Yeah. So, kaya what comes around goes around. Yes. Kaya ngayon nakakarama na siya ngayon. Yeah. Biro mo 7 years. So, saan ka makita ng ganyan na Trump up charges yung kanyang ginawa dahil he was in power before. He had all the facilities and tentacles of the government. Biro mo, you lost your freedom and life for 7 years. Kaya Yes. kaya ngayon pag, pagdudusahan niya ngayon ang kanyang pagka-aresto, pagka-detain. Kala niya he will be he will not be arrested for the rest of his life, but the the role of law uh, should be served. Teddy, kaya Yes, yun nga daw ang sinabi, dagdagan ko yung sinabi ni Yusek Claire Castro doon sa press briefing tungkol sa tanong na yan, tungkol sa alleged betrayal niya ni PBBM kay Senator Bato de la Rosa. Ang sabi niya ay, the President does not betray the law and he did not intend also to betray the EJK victims, referring to the extrajudicial killings na nangyari during Mr. Duterte's war on drugs. Kaya yan ang sagot niya sa tanong tungkol sa uh, claim ni Senator De La Rosa na he was betrayed by the President. pero on the other hand, that was the request of the Interpol. Yes, exactly. It was Yes. not upon Yes, the behest. it was not the ICC. It was not the behest of the ICC. So the president had no choice but to put Rodrigo Duterte to Hague, Netherlands. Oo nga pare, ano ang sa tingin mo susunod kaya si Senator De La Rosa na Ay, bigyan ng warrant of arrest? ay, malamang yun ang aking kaya
Mahalata mo ba, Ted, na nung nandoon si Bongo na nakipag uh, discuss sa mga reporters uh, na uh, bakit daw siya inaresto. Pero kapansin-pansin na si uh, Senator Bato was absent dahil siguro Yes. talagang nagtatago rin or nagmamatsyag o di kaya he was observing Maaring, dahil maaring, maaring alam niya na baka siya dumating susunod na na. yung warrant of arrest. Kaya, Siya nang susunod. oh, Uh, Ganon din pero si ang Harry. problema, pare, Okay. yes, ang problema ay baka pagbigyan siya ni Chis sa kanyang request. Ang request niya ay pag dumating yung warrant of arrest ay siya ay proprotektahan ng Senado. Pero At palagay ko pag ang plano niya ay magkakanlong siya. I mean, he will stay inside the Senate building uh, to protect him from those who will arrest him. Given that meron siyang privilege as a senator. Ang problema kung pagbigyan ni Chis Escudero yan, yung hiling niya. eh, di kung pagbigyan di maganda pati kasi kung pagbigyan niya willing siyang pumunta ron sa Hague, eh di maganda dahil siya nang susunod, siya nang susunod na litisin. Eh di maganda dahil Pero dapat pare, if there is a warrant of arrest, dapat i-serve na nila ngayon. oh yeah, of course, Kasi the Senate is not in session. Pwede lang yeah, siyang pwede lang siyang protektahan ng Senado if the Senate is in session. correct when there's yeah parang parliamentary immunity. Yes. Kaya they should not wait until July. Cor- No, ano pala, June. Kailan ang start ng session? uh, July June 2 daw. 2nd. June, July, June 2nd. June 2nd, but yeah, but yun ang offering ng Congress kasi meron pang SONA ni President Marcos, BBM. So, Yeah. sometime in July. Hindi, meron pa silang last session bago sila adjourn for the present Congress. Mm, Kaya ang last session nila ay magre-resume sa June 2nd. You remember? And that is also the promise of Senator Escudero na umpisahan niya ang pagkumbin ng Senado as an impeachment court. You remember? yeah. Yeah. So it Pero is June 2nd. pero by the time yung nanalo na sa election sa May, kasi mayroong crossover eh. Yes, yes. Pero Eh, transition hindi eh. nila So, matatapos talaga. Kasi oo, kung magumpisa ang impeachment trial on June 2nd, 1 week lang sila mag-adjourn na sila eh. mag-adjourn So, na sila. it has to be carried over to the next The 20th Congress. Congress. Yeah. And that will be after the elections. I Yes. mean, when the new senators shall have assumed office, di ba? Yeah. So, that's what I'm saying. So, kung alam ng ICC, if ang calendar, ang legislative calendar ng Senado ay dapat apurahin nila ang pag-issue ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa if they Correct. are really interested in having him arrested. Kasi once the Senate resumes its session on June 2nd at saka lang i-release ang kanyang warrant of arrest, mahirapan silang mag-arrest sa kanya. Yeah. There might be some impediments, ano ha? Yes, exactly. Oh, Yung sinabi mong parliamentary immunity pa immunity. rin. Immunity. Exactly. So, yan ang nangyayari ngayon at ah, alam mo, pare, dito sa paglilibot ko dito sa Northern California at as usual napadaan ako sa
McDonald's sa Hercules. Okay. Alam ko maraming Pilipino dyan eh. Oh. Kaya if you want to talk to fellow Filipinos, punta ka dyan. You're here in Northern Ay, California. ga- Alam mo, maraming 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 pumapabor eh. ay, dito Sa rin Ted. nangyari na pag-aresto kay President Duterte. Yeah. Meron din mangilan-ngilan pero mas marami na mas marami ang Pabor. pabor sa pag-aresto sa kanya. Ang sabi ng mga pabor ay natatakot silang umuwi noon sa Pilipinas Aha. noong presidente si President Duterte. Kasi baka mapagkamalan na sila o kanilang mga anak na kasama na drug addict at bigla na lang papatayin sa kalsada. Yun ang, there was really a cloud of fear in their hearts. So, Yeah. according to them, so, uh, kaya lang, ang gusto ko sana to put them on video para yung interview ko sa kanila pero ayaw nila kasi hanggang ngayon takot sila kasi Pero in power pa yung mga ibang kasali sa war on drugs like Senator De La Rosa. Kaya uh, they would not want to be identified sa interview ko sa kanila. pero Ted, meron ako narinig, si Kun ba yun? Si, basta meron ako narinig na they are already damaged goods. Damaged goods na sila ngayon, Terry. Mhm. Kaya anong gawin nila? Si matandang Duterte nasa Hague, yung kanyang anak, mayroong impending impeachment. Ano pa ang kanilang clout? O ano pa ang kanilang uh, ma, ma, ano pa ang kanilang pinagmamalaki? Wala na. Sabi nga, sa, si Liam Masyatang nagsabi na they are already damaged goods. Pati yung aming mga miyembro ng Philippine Global Media Group, Ted, Mm. we have Yeah. that group, ay lahat, Mhm. pabor, natutuwa sila na Mhm. lumipad na si Duterte. Wala akong nakitang nag-defend sa mga Duterte. So, especially kay uh, Rodrigo Roa Duterte. Kasi namulat na sila ngayon. Namulat na, hindi na sila takot ngayon. Ted, dahil, Uh, you're referring to your colleagues sa Philippine Global Media Group? yes, my colleagues in the newspaper industry, in the media. And they are in favor of President Duterte's arrest. Yeah, of course. Yeah. We have our chat group. We have our threads. And wala akong nakita ni isa na nag uh, nag defend. Siguro dahil kung mag-defend sila, wala na, the public opinion is against uh, this former president, Ted. Hindi Kaya siya, nga, alam mo, pare, basahin ko yung headline ng isang dyaryo dyan dito sa atin. No, actually, it's CNN. okay, Dahil sinabi mo, damaged goods, ano? yeah, Sabi dito sa CNN, ang headline niya ay, former Philippine, no, I'm sorry, British Broadcasting Corporation, BBC. BBC, okay. Rodrigo Duterte's downfall marks dramatic end to Philippines' power struggle. Mm-hmm. Oh, yeah, Exactly as you were saying. yeah, Damaged goods. Ang mga Duterte, you said that. yeah, Pero kung pare, dami good. teka muna, in fairness naman to President Duterte, hindi pa siya convicted, di Hindi ba? pa. Because Oh, meron pang pre-trial yan. exactly. So, we cannot easily conclude Yeah. na this the end of the Dutertes. Kasi who knows, baka Oh, may panalo niya yung kaso nila. who knows? Meron trial, meron pang appeal. Yes, exactly. An, an, At an, lalo na,
meron siyang Harry Roque. Ay, isa rin Na yan. Kung, Harry Roque is among the lawyers of President Duterte na accredited to appear sa International Criminal Court. Siya lang sa kanilang grupo. pero Kaya, sabi ni Attorney Conte, mm, Conti, for mm, the last couple of years, hindi na raw uh, hindi na raw nagpa-practice si Harry Roque kasi nga meron din siyang sariling problema eh. exactly, pero yung kabilis niyang magsalita at magdepensa kay President Duterte ay kailangan gamitin na niya yan sa ICC. I was about to say na dahil nandiyan na naman siya, nasa Pilipinas, he's back in the Philippines, in Oh, the he's back Philippines in the Philippines now? na naman. And ang sabi naman niya ay hindi, wala naman siya daw kasong hinaharap sa mga Oh, korte sa Pilipinas. So, he can come back. I thought he's a fugitive. Yeah, sabi niya wala naman daw siyang kasong hinaharap. Ang ang kanyang tinakbuhan lang ay yung contempt order ng House of Representatives. You remember? Yes, Oh. yes. Ewan ko, baka isa-serve na sa kanya yung contempt order na yan kasi nasa Pilipinas na. Nagnganganga na naman dun eh. Oh, I'm sorry for the word, but uh, sa bilis niyang magsalita, sometimes you cannot catch up with what he's saying. But he's a true blue Duterte loyalist. And I oh, cannot blame him. He was a spokesman of course. of President Duterte nung nasa Malacanang pa sila. And what I am saying is that he should reserve his voice for the defense of President Duterte doon Right. sa ICC, if I were Correct. him. Yes. Actually, meron siyang latest vlog sa Pilipinas at ina-encourage niya yung mga vloggers doon na kakampi ni President Duterte. Ang sabi niya, let's all go to EDSA. I, At sinabi pa niya na you, you tell your followers nila sa vlog. Dahil, Mhm. you know, marami ring followers ng mga ito mga Oo. subscribers. You tell them to join us all in EDSA. That was his most recent vlog sa Pilipinas na monitor ko kanina. Pero may And nangyari ba? he, Well, hindi pa, he just invited them to go there. But the thing is, na-invite yung attention ni NBI Director Santiago and he said, lumabas ka dyan. Magpakita ka. Huwag kang nga dyan dahil I will cite you for inciting to sedition. yeah, yeah. Kasuhan kita. Pero lumabas ka dyan para makita kita, sabi ni Oh, Director Santiago. Kanina lang napanood ko. So, my also, ang counter ko din naman or I mean, ang aking advice naman, humble suggestion to Atty. Roque, i-reserva na lang niya yung mga pagsasalita niya mhm, para kay Presidente Duterte. mhm. Pumunta siya sa Diheg Hey, at siya na ang mag-abogado sa kanya doon. correct, correct. Dahil siya lang among the team of lawyers who are supporters of President Duterte, siya lang ang accredited ng International Criminal Court. Y- Si former Executive Secretary Salvador Medialdea, who is there now, kasama ni Yes. ex-President Duterte nung sa jet na Uh-huh. dala sa kanila sa Netherlands. Oh. Hindi siya miyembro. I Hindi mean, siya he's member not yan. accredited. He is a Yeah, lawyer. right. And but he is not accredited to appear before the International Criminal Court. Oh, Kaya dapat mag-research na lang he should study the case. At right. siya lang ang
accredited Oo nga. lawyer to appear there. So, siya na ang magdepensa ka President Duterte doon. Yeah. At O meron din, kaya, isa siya sa mga, kung meron pa silang kukunin iba. Uh, meron, Sumama ka siya doon para doon niya ipapakita ang kanyang galing oo nga. na magsalita. Di ba? Meron din akong, Ted, meron din akong kabrad sa Apo, si Brad Raul Lambino. Di, Oh, di ba? kabrad mo pala si Raul. Kabrad ko. Ay, Ay, kaibigan ko rin yan. ah, ka-probinsya ko pa sa Pangasinan. Gusto Yeah, rin he's niyang from sumama doon. Malasigi. Pero nag nag I don't want to, nagngangawarin siya sa TV sa interview na gusto I niyang know, he's pumunta from rito. Pusurobio, di ba? Ano yan? Pusurobio. Taga Pusurobio. Yeah. At Yeah. he was a former Secretary of Labor. Ha? He used to be Secretary of the Labor? Secretary of Labor, remember? Hindi, si Bello ang Secretary of Labor. I think during the Siya time, din. Yata. hindi, during the time of President Duterte, he was the, doon sa export processing zone sa Ay, Cagayan. sa Cagayan. I Pero think nakikita ko sa caption is Secretary of he was Labor. Siguro, he was siguro po. placed there as uh, chairman of that or not, if not administrator. Oo, pero nakita ko rin sa caption, ba't yung Secretary of Labor? I don't remember, pero bakit yun ang No, nakalagay sa the Secretary of Labor of Mr. Duterte was belly, Salvador, I mean, si Secretary Bello. belly? Okay, bakit? Okay. Yes. Secretary Bello, who is from Santa Ilocosur before. And then, I mean, yung origin ng pamilya ng daddy Roots. niya ay taga Santa Ilocosur. Pero I think he was raised in Isabela and Mhm. then nakapangasawa ng taga Davao Mhm. at doon nagkumpisa yung pagkakilala nila at friendship nila ni Oo. President Duterte. And Oo. he is one of the uh, lawyers uh, of President Duterte. Mhm. Pero mind you, he was also appointed by President Marcos. After his term ended as Secretary of Labor, he was appointed by President Marcos as chairman of the, alam mo yung MECO, doon sa Taiwan. Yes. Oh, yes. Okay. Yeah. Yung Manila Economic and Cultural Office. Yeah. Yan ang equivalent ng embassy. Yeah. Uh, Kaya lang, Taiwan. wala namang one China policy eh. Yeah. So hindi pwede lang tawagin na embassy yun. Yeah. Okay, It's a kaya cultural. pero meron tayong opisina doon for for the protection of and uh, sa mga pangangailangan ng ating mga kapwa Pilipino doon sa Taiwan at Correct. marami rin sila doon. Yeah. Kaya meron tayong representative Yeah. and Secretary Bello was the one who was placed there by President Marcos. Kaya Okay. lang, nung nagumpisa na yung laban ng Duterte versus Marcos, Marcos. siyempre nag-resign na siya kasi ang loyalty niya kay President Duterte, di ba? And we cannot blame him Yes. kasi doon siya sa Davao Yun na nga. nakabase, di ba? Oo. Pero maganda yung term na yun, damage goods na sila. May nagsabi ba dyan na kaibigan mo? Na nagsabing damage goods. Oo, Parang narinig ko lang sa Pilipinas. vlog sa Pilipinas. I see. At Okay, hindi ko yata nabasa yan eh. oh, Mga ah, newspaper sa Pilipinas? hindi sa vlog sa Vlog, YouTube. damage goods, sabi nila. Oo. Kaya Pero, ano sa tingin mo, pare, ang magiging kahinatnan nito? Kasi halos magsabay ang impeachment.
ang trial. So let's go Trial? to the trial na lang dahil doon naman pupunta Oh, ang sitwasyon ni President Duterte sa ICC. sa Kasara. Magkakaroon din ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Yeah. At kung hindi mapaaga at ang matuloy yung schedule na binigay ni Senate President Escudero ay mag-umpisa sa June 2nd. Baka magsabay ang trial ng Y- mag-ama. Ano ang y- tingin mong maging epekto nito sa Yun ang politika sa yun ang Pilipinas? Ted, yung parang kanina eh. Kumbaga double karma, double jeopardy, da, leading to damaged goods. Yung parang pero sira na ba ang pangalan ng mga Duterte dahil kala nila uh, they are untouchables, Ted. Pero ang parang gulong ng palad yan eh. Yung Yeah. wheel of fortune na kala nila um, kayang-kaya nila ang sitwasyon, kayang-kaya nila ang uh, sa sambayan ng Pilipino o sambayan ng Pilipinas na they can rule with impunity. What I'm saying pare is itong mag-ama who are will be facing trials on for separate Cases siguro. cases, Oh, one in the ICC and another in the Senate. the Senate. Uh, at magkakaroon tayo ng eleksyon sa Mayo Yeah. 12. These are Hindi lessons kaya learned. magkakaroon ng sympathy votes in favor of sa mga kasamahan ni Duterte na tumatakbo ngayon sa Pilipinas? I I I think I don't think so, Ted. Mulat ng tao, ang tao ngayon kung if they read in the newspapers or they hear it on TV, they are already open to the commentators, influencers. I think mulat na ang mga mata natin lahat. Hindi na pwedeng itago o ikuble. Kahit anong gawin mong, no matter how you deodorize the situation, wala na. Talagang nandyan na. No, they are no longer in power. Pero noon, when they were in power, they accused De Lima of trump-up charges. They could do that because they were in power. They destroyed the life of former Senator De Lima. He was doing her job as Secretary of Justice, as a senator. Pero ginawa siya ng sinira siya. Kaya Yeah. there's a wheel of fortune. At isa pang kailangan na i-consider natin na matter of concern, tayong mga Pilipino. Uh-huh. Ah, ah, kahit tayo dito na nakatira ngayon sa Amerika, ay ang sinabi ni ah, Director ng NBI, Director Santiago, that Harry Roque is inciting sedition. What if matuloy yan, yung pag mobilize nila ng mga tao at Mm-hmm. magmamarcha sa EDSA. Mm-hmm. And ang patutunguhan niyan ay klaro na ang kanilang gustong patutunguhan ng uh, mobilization na yan ay people power. Mm-hmm. Ano sa tingin mo, mangyayari kaya yan? Kung ganun ba, bakit nung nasa Villamor si Duterte
nandoon yung mga tao, meron bang nangyari? Nung nandoon yung mga kanyang mga kalyado, yung mga supporters niya, meron ba silang nagawa? At saka nung nag-rally sila, yung mga Iglesia ni Cristo, napunta sila sa Luneta, meron bang nangyari? Parang wala akong nakikitang mobilization eh. Kasi kung walang element ng military dyan, walang mangyayari uh, sa isang pag-alsa ng bayan kung walang elements ng not only the military but the civil society, Ted. Yeah. Kung walang malakas ang civil society, walang mangyayari. Kasi mulat na tayo. Mulat na tayo ngayon. Yeah, I hope na hindi mangyayari yan kasi sobrang gulo ang na ang kakahinatnan niyan. Kaya, Exactly. Let's pray na hindi mangyayari yan. hindi naman siguro. Ah, Well, ang nakakagulat lang kasi pare, hindi ba nanalo na yung Unity team, Unity ticket, yeah, si PBBM at saka si Sarah. ah, Vice President Sara Duterte by a very big margin of victory silang dalawa. Yeah. Ang nakakagulat nito ay halos hindi pa sila nagtatagal na nakaupo. Oo. Here comes President Duterte na I think siya ang nag-umpisa nito eh. I mean, yung uh, pagse-separate ways ng mga Dutertes at Marcoses. Kasi sinabi niya na drug user si President Marcos, hindi ba? You remember? Yes. Sinabi niya nung before the election niyan, sinabi na naman niya nanalo na yung anak niya at saka si Bongbong, si BBM. And yet, out of the blue, wala pa yatang 1 year or yeah, sinabi niya drug user si Bongbong, si President Kasi, Marcos. kasi alam mo, Ted, if you're a reckless person na hindi mo iniisip yung sinasabi mo, Yeah, parang unprovoked eh. unprovoked, Tingin ko. katulad, katulad ng pag mumura niya sa Diyos, sa Pope, are those not reckless and incendiary Yeah. attacks of pronouncement? So hindi siya nag-iisip. Katulad ni Kunyan. In fact, dito sa LA Times, Ted, nung nababasa ko sa CNN, ang they refer to Trump like Duterte. Yun ang tawag sa kanilang dalawa na bombastic, chaotic, In toxic. fact, in fact, nabasa ko nga sa isang newspaper sa Amerika na sinabi na Duterte, the Trump of Asia. Yeah. Yes. Yan ang description nila. Yeah. The Yun, Trump of yun Asia. ang equivalent. Yeah, exactly. Kaya may may kanya-kanyang araw din tayo, Ted, Yeah. na uh, makakarma kung ganyan ang attitude ng isang tao, hindi magtatagal yan. Yeah. Pero yung mga iba naman, ay naawa ko kay Duterte dahil matanda na siya, 80 years old na siya. Ay naawa ko. Ba't ka maawa? Naawa pa siya nung marami siyang pinagpapatay na sabi, um, go ahead. Sabi niya na I will protect you. Naawa ba siya? Then, isa, Exactly. isa lang siya sa kasi, sir, naawa ba sila? Kala ko 6,000 lang. Yung pala, nabasa ko 30,000 from all Yeah, over the Philippines. very consistent yung estimate nila. 6,000 is the official figure ng PNP nung araw PNP. during their time. But human rights uh, Yeah. groups Group. have given a higher estimate, which is Yeah. 30,000. Correct. And I think Precisely. that's
I think that triggered the investigation of the ICC kasi yung pala ang nag-file ng kasong ito ay si Senator Trillanes. Yes. Remember? Hindi siya tumigil, Ted. Hindi siya tumigil. Hindi, consistent. Consistent. Hanggang ngayon, Oo. consistent. He never wavered. Kabilib ako sa Oo. taong yan. Kahit na controversial din si Trillanes, Yeah. yun ang kanyang parang lifetime advocacy. At saka siya ang Pursige. nangangalaga sa dalawang testigo na dating kasama ni ex-President Duterte when he was mayor sa DDS, Yes. the so-called Davao Death Squad. Yung Yeah. sinabi mo kanina, si Mr. Matubato Kasi at last time, saka si si Kanyas ba? former SPO3 Las Cañas, di ba? Oo. Siya nagalaga. Hindi pa ko. Oo nga. And, he was acting alone together with his Magdalo group. Kaya ang tibay ng taong to. Ay, wala siyang kinakatakutan din. Ka- Ah, at saka isa pa, buhay pa. Oo. Oo nga. He's the nemesis, I mean, arch enemy of President Duterte. Oo. Dati, For ah, 6 years na in power si President Duterte, consistent siya. wala siyang nagawa sa kanya. Oo. Bilib ako sa tapang ng taong to Ay, pare. believe ako. Dati, ah, hindi, kung siya, parang, hindi, wala akong amor sa kanya nung una, di ba? Nag-rebelde Yeah, siya without a cause or something na flimsy yung kanyang ko, pero ngayon meron siyang advocacy. yeah. Pero alam mo, hindi siya tumakbong senador, di ba? Hindi kasi natalo siya nung last time eh. Yeah, but he should have run again. Oh, Itong nangyari ngayon, he should be riding high on what's happening now. Dahil siya ang nagpasimuno sa lahat ng ito. oo nga, consistent So, siya. there could have been a big chance for him to win, di ba? As a Right, senator. oo, correct. Oo, kaya na ganun siya na uh, matapang pero in fact mas gusto ko siya kaysa sa mga ibang kandidato like uh, Pacquiao, like Revilla, Willie Revillame, Yeah. uh, Ricky Alam mo, Salvador, yes, lalo Lito na. Lapid. Yeah. Oh, Ah, questionable. yeah. Alam mo nung una na nagsasalita siya sa television nung una, wala pang masyadong, wala pa yata nag-vlog nung araw. Wow, huh? Parang hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya eh. Parang hindi credible ang tingin ko sa kanya pero as time went on, Oo. bilo mo, 2000 na, kailan nangyari, nagsimula ang investigation? 2017. Aha, And so, after so many years, pare, consistent ang sinasabi niya. So, correct. I tend to believe him now. Yeah. Lalo na ngayon, naresto na si Mr. Duterte. Kasi sinasabi niya noon, last year pa, his warrant of arrest is coming soon. Oo Eh, na nga. six Yun ang months ago. prediction niya. 6 months ago pa niya sinabi yun. Oo. Kaya medyo nag-aalangan ako sa kanya. Oo. Ngayon lumabas na yung Oo. warrant of arrest. Kaya ako parang naniniwala sa taong ito. Kasi akala ko nung una he's just one of those politicians na mahilig sa blah blah blah. O parang blasters lang, blasters. Yes, but he is very consistent. Kaya tingin ko kung tumakbo siyang may senador siguro baka mananalo Baka, siya someday. oh. Pero natalo siya ng una, di ba? Yeah, exactly. Nung huli. Natalo siya ng 2022. Yeah. Yeah. But he's I think he was number 13 or 14 or Yeah. 15, one of those Yeah. slots. So, anyway, pare, maabot na naman tayo ng isang oras yata. So, uh, papaalam muna tayo. At Oh, sige. by the way, bago tayo magpaalam, mga kaibigan, batiin natin si Dan Nino ng happy birthday. Today is his birthday. Happy birthday, Dan. Thank you. March 13.
Oo nga, March 13, ha? Oh, that's my Yeah, favorite March number. 13 today, yeah. Your favorite But number. sa akin lang, Ted, uh, oh, another year and another wisdom, or I hope, hopefully, I'm filled with more wisdom, but I don't feel my age. I Yes, okay. only feel my age when my gut, my gut flares up because of too much seafood like oyster, lobster, shrimp, calamares, So, and crabs. so, We should moderate. puko-puko ka dyan. Oh, we should moderate meat. And I think red wine too. Yeah. Uh, Yun, too much red wine. Yeah, Ito ang sabi nga nila, itong sakit ng mga royalty. yeah. Remember, pare, that health is wealth. Of course, yes, of course. So, I wish you good health. Yeah, thank you, partner. Alright, magpapaalam na muna kami sa inyo ngayon, mga kababayan, at ah, sana ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at at mag-like na rin at paki-share na rin po kung maaari sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak ang ating channel o Rodeo TV channel. Dan, Okay, mga kababayan, sa lahat ng iba't ibang panig ng mundo, kami magpapaalam uli at sana tangkilikin niyo uli kami para sa kuro-kuro, not only in America but in the Philippines where we were born, because our love for the country of our birth is not diminished. It's still there because we love our country, whatever we are. yes, Aming damdamin ay at pagmamalasakit at pagmamahal ay yes, sa exactly. ating bayang sinilangan pa rin. Yes, I share Dan's uh, thoughts. Talaga po kahit nasa malayong lugar kami, ay as they say, there's no place like home. Yes. Kaya ang aming puso ay naiwan namin sa inyo. At kung ano man ang mga nangyayari dyan, ah, kami ay very much concerned. Lalo na, nandyan pa naman yung mga kamag-anak namin. At ang kanilang safety ay amin din concern. So mag-ingat po kayo lahat dyan, mga kababayan, sa Pilipinas at sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. And by the way, bago tayo tuluyang magpaalam dan, magpapasalamat tayo sa mga viewers at subscribers natin. Araw-araw ay na, nadadagdagan ang ating mga subscribers at dumadami ang ating viewers. Maraming salamat po at sana ay huwag kayong magsawa sa aming programa Buhay Pinoy sa Amerika America. at Orodeo TV channel. Bye-bye! Bye. Hanggang sa susunod na vlog po namin. Okay. Thank you. Thank you. Okay.